Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Nako po, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman sa mga balitang hindi ka nais-nais sa ating mundo ng politika. Ang akala natin, ang buong akala natin, ang papalitan ay itong si Tambaloslos. Dahil ito ang nagdada ng buwisit sa ating bayan, no? At hindi natin nakalain na itong si Chis Escudero ay ang papapalitan compare dito sa si Tambah na itong maraming isyo at nagbibigay ng problema sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa nakawan dyan sa flood control project sa kaban ng bayan at marami pang mga kalukuhang ginagawa ng mga dating taon pa. Simula nang nanunungkulan ito bilang isang speaker, nako, hindi natin alam kung ano bang gagawin natin. Hindi natin na tapos may mga balita pang itong si Senator Marcolita ay papalitan. Papalitan daw umano ito. Tanggalin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kahapon, alam naman natin na isang successful na pag-imbestiga sa umano'y maanumalyang flood control project at bakit nagkaganito itong mga pangyayari. Hindi natin alam kung anong takbo ng utok ng itong administrasyong ito. Ay nako talaga. At sa ayon pa sa ating mga balita, di umano na itong si Rodante Marcolita ay papalitan ni Kiko Matching or nako, ang pinakamalapit na balita ay itong si Ping Lacson ang papalit kay Rodante Marcolita. Hindi na natin na alam kung ano ang totoo dito, pero ang pinaka totoo talaga ay si Chis Escudero ligwak. Ligwak na sa pagka-presidente ng Senado at pinalitan ito ng one balls na hindi naman abogado, isa lang komedyante at tumatagal lang sa Senado dahil ang alam natin noong panahong yon, nung tinangkilik pa natin itong si Tito Soto ay isang magaling na at mabuting taong senador. Pero kalaunan sa ngayon, sa panahon na mga panahon ngayon, nalaman natin na pro Marcos pala ito. Naku po. Maraming problema sa ating bansa. Ang akala natin kahapon tuloy-tuloy na ang mapapanagot at malalaman natin kung sino talaga ang pinakautak sa mga pangyayaring nakawan dito sa ating kaban ng bayan. Okay. Ay, porbida. Ang Senado ay tinanggal talaga si President Escudero. Nako, hindi ito biro dahil naalala ko tuloy itong yung ang anak ko, hindi ko alam kung ano ba ang iba-vlog ko ngayon, pero ang nasa isip ko ay balagbagin itong mga pangyayaring hindi ka nais-nais. Pero may opinion tayo dito. Mag-opinion na lang tayo dito dahil hindi naman siguro ito bawal dahil may mga premonition tayo. Hindi naman tayo pinanganak dati, hindi tayo pinanganak kahapon at alam naman natin ang kalakaran sa gobyerno. Bakit itong si Chis Escudero ang tinanggal? Bakit? Dahil di umano na ito daw si Chis Escudero ay naninindigan na at hindi tumalima sa mga utos ng mga bangag. Dahil gustong papalitan itong ipatanggal itong si Marcolita ni Chis. Gustong ipatanggal doon sa itaas tapos si Chis ang napag-utusan at ayon pa nga sa balita sa mga chismis na itong si Senator Chis Escudero ay hindi sumang-ayon. At yun nga, dahil siguro ay sa investigasyon nitong si Marcolita sa Blue Ribbon Committee ay
tila may tatamaan talaga, may pinakaulo talaga ang matatamaan kung itong si Marcolita ang magpapatuloy sa pag-imbestiga ng lahat ng ito. Nako, baka madamay pa itong si Bongbong Marcos. Pero bakit kaya, no? Di ba siya naman ang may gusto na imbestigahan ito? At sinabi pa nga niya sa kanyang suna na mahuyo naman kayo. Oh, ano na ngayon? Bakit kayo? Hindi ba sila? Sila dapat ang mahiya. Bakit kayo ang mahiya? Hindi ba siya? Siya dapat ang mahiya. Tika lang. Okay. Ipagpapalit muna natin ito para mapatuloy natin ang ating usapan ngayong araw na ito sa mga pangyayaring hindi sumasang-ayon sa ating mga puso at utak at bakit ba itong si Marcolita ba talaga ang naligwak, di ba? Okay. Okay. Oh. Ngayon, bakit si Chis Escudero ang natanggal? Dahil matigas ang kanyang ulo. Oh. Kaya pero bakit ba kaya nung nanalo itong si Tito Soto sa pagka presidente na kung tutuusin wala naman sila sa numbers, ilan lang naman sila. Oh. Dito ko na pagtanto na ito palang pagka presidente or pagka speaker, pagka-presidente dyan sa Senado at sa pagka-speaker dyan sa mababang kapulungan, totoo pala talaga na ang presidente or ang Malacanang ang may kumpas niyan. Oh. Pantakin mo, wala sila sa numero. Itong mga minority black, diba? Ito sila si Tito Soto, sila Ping Lacson, si Bam Aquino. Bakit sila ang nasusunod ngayon? Dahil may mga nag-traidor pala dito sa senador, sa mga senado. Pinagkaluno ba yun? Pagkanulo? Ang ating dating presidente na si Duterte at ang mga Duterte talaga. At si Vice President Sara. Dahil bumoto sila na para manalo itong pinagkaisahan nila si Chis Escudero para matanggal dyan. May nangyaring rigodon sa Senado. Mantakin mo, yung kahapong investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Panalo na Pinangalanan na ang mga congressman, ang mga sangkot na natukoy na rin nabanggit din sila si Martin Romualdez at itong si Saldico. Yan siguro ang ikinatakot ng Malacanang. At baka aabot ito sa taga Malacanang na siya talaga ang pulot dulo ng mga nakawang nangyayari dito sa ating kaban ng bayan. Diba? Kaya ito si Chis Escudero ay tinanggal para mapatanggal din itong si Marcolita. Dahil ayaw tanggalin ni Chis Ang sabi pa nga diyan sa mga chismis diyan sa social media na inutosan itong si Chis ngunit hindi siya tumalima. Sa utos kaya pinalitan siya ni Tito Soto ngayon. Tapos pag upo ni Tito Soto, anong nangyari? Tanggalin si Marcolita. Kaya itong mga pangyayaring ito ay klarong-klaro lokohan at budulan. Binudol na naman tayo ni Bangag at linuloko na naman tayo ni Bangag. May paiyak-iyak pa siya yung interview niya doon kay Tony Gonzaga na naiyak ako dahil awa ako sa kanila. Ito namang mga kababayan natin naghanap buhay lang tapos itong mga politikong ito ay
Nagnakaw at nagpayaman lang sila. Masakit talaga sa akin. Utot mo! Dahil kung totoo talaga itong investigasyong ito, ituloy-tuloy na itong pag-manage or pagpangunguna ni Senator Rodante Marcolita dito sa investigasyon na ito. O, di ba? Kunti na lang, may mga pinangalangan na ng mga congressman. Di ba? Sangkot si Saldico. O, sangkot si Martin Romualdez. Pagkatapos kay Martin Romualdez, yun ang kinatatakot ng mga taga Malacanang. Ay, iwan ko kung sino bang nasa Malacanang. Kaya tinanggal kaagad itong si Marcolita. Paano na yon? Yung mga investigasyon na yon. Tuloy pa ba? Successful ang tawag kahapon eh. Nandoon si Toby Chanko. Sumabog ang kanyang USB. Sumambulat ang mga ebidensya na ito pa lang si Saldico ay napakaraming insertion talaga. At may mga maraming lugar na dinagyan lang ng budget. At halimbawa, yung probinsyang yan ay bilinagyan niya ng budget. Pero ang congressman at ang gobernador, hindi nila alam na may nilagay na budget para sa flood control yan na probinsya na yan. So saan na yung pera na yon? Sinong kumubra? Hindi yun ang pundo. Sinong nagpundo? Sinong naglagay ng insertion? Sino ang naglagay ng funds? Si Saldico, di siya ang kumubra. Oh. Bakit kaya nangyari ito? Kung totoo talaga itong si Bangag Jr. na imbestigahan ang kanyang itong mga pangyayaring ito. Budol ito, mga kababayan. Dahil simulat sa alam na niya ang ginawa sa budget. Alam niya. Tapos ngayon nagdrama-drama siya na kunyari hindi niya alam. Nagpa-inspection pa siya sa mga lugar na kung saan nakikita talagang walang ginagawang trabaho ang DPWH or ang mga kontraktor na tinatawag nilang ghost project talaga. Oh, alam natin na wala siyang alam. Dahil hindi niya alam kung anong lugar ang may mga flood control na ghost. Ngayon lang kasi in-inspection niya. Pero alam niya na may nakawan sa kaban ng bayan. Bakit? Bakit natin nasabi yan? Di ba sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte noong January na may insertion dyan. Binubulabog nila ni Congressman Ungab na may mga blanco sa GAA. Anong sinasabi ni Bongbong? Dinipinsahan niya. Sinabi ni Bongbong na wala daw blanco dahil kung may blanco man, hindi pwedeng pipirmahan. Oh. Ngayon, nasuri talaga na mayroong blanco. O ano na? Sunog na naman siya. Sa pagpirma pa lang niya ng GAA, alam niya na may mga insertion. Sinuportahan niya ang kalokohan ng kanyang pinsan. Tapos ngayon, dahil binabaha na, marami na ang nabiktima sa baha, lumantad na siya. Nagsasabi na siya ng, mahiya naman kayo. Oh. Paano na ngayon? Wala na si Marcolita dyan sa investigasyon na yan. Do you think na ipapatuloy pa nitong naka-posisyon na ngayon dyan? Oh. Sino ang astig dyan? Si Tito Soto na. Ano nang gagawin ni Marcolita?
O paupo-upo na lang dyan. Hindi nabigyan ng komite. Dahil totoo talaga itong si Marcolita, bibirahin talaga ang mga kalokohan. Sa tingin nyo ba, may mangyari pa sa investigasyon na ito? Hindi kaya gagawin lang itong circus? Imbestiga ko, no? Tapos, gagawin nilang lahat na hindi aabot dito sa presidente ang pagtuturo ng mga ebidensya. Pakinggan natin itong si Pinoy Views and Opinion. Medyo napahaba tayo ng pagdaldal dahil sa ating emosyon na hindi natin malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa ating bayan. It's a prank! Oh, ang mga bangag, mga kababayan, umatake na naman. Diyos ko. Typical na moves sa mga bangagan. Diyos ko. Pinasakay tayo lang aalisin, mga kababayan, ay ang tambalusdos nyo. Yun pala, ang nasipa sa pwesto ay si Marcoleta at si Cheese Escudero. Animal. Lagi na itong ginagawa ng mga bangag, mga kababayan, di ba? Sa tuwing may gagawin silang mga kababalagan, mga kababayan, magpapalabas sila ng ibang balita. At yun, mga kababayan, bubulagain nila tayo. Oh, typical moves ng mga bangag, mga kababayan talaga. Ngayon, sa halip na si Tamba, ang inaasahan nating masisipa ngayong araw nito, mga kababayan, Escudero at Marcoleta. At kagaya ng PDEA Leaks, mga kababayan, ha, na nung panahon, naggrabe na ang investigasyon sa PDEA Leaks sa pangunguna ni Mig Zubiri. Ngayon, mga kababayan, matindi na. Kasagsagan na sana, climax na, mga kababayan, dahil mayroon nang napangalanan ang investigasyon ng Blue Ribbon ni Senator Marcoleta. Ginurgor naman nila, mga kababayan, ang Senate President kagaya ni Zubiri dati sa PDEA Leaks. At kaakibat, mga kababayan, ng pagurgor ng Senate President, tanggal din si Marcoleta. Pinalitan ni Ping Lacson, mga kababayang animal. Alam naman natin, ha, si Ping Lacson, mga kababayan, mayroon na yung mga pronouncement, ha. Alam natin na patutunguhan yan, eh. Bagoong yan, eh. Di ba nagsabi na siya, mga kababayan, na imbestigahan ng mga kababayan ang dapat imbestigahan, kasama na daw yung Davao City kung kasali doon sa listahan, mga kababayan. Imbestigahan ang Davao City kung kasali doon. At ngayon, mga kababayan, siya na ang mangunguna dahil papalitan na niya si Senator Marcoleta. Panoorin niyo po, ha. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kinumpirma ng ating Senate President. DZMM. Tapos may screenshot pa tayo, mga kababayan, from ABS-CBN. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson Bing 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 will replace Senator Rodante Marcoleta as Blue Ribbon Panel Head, according to Soto. Tito Soto, na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang bagong Tempura. chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan sa pwesto ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta. So paano na yung nasimulan nila? Masasayang lang. Kaya pala nagbida-bida, mga kababayan, no? Si Lacson na mayroon din siya sariling expose na mukhang patungo nga, mga kababayan, ng investigasyon sa Davao City ni Pulong Duterte. Ito pala, mga kababayan, siya ang papalit. Wala nang kahihinatnan yan, mga kababayan. Kagaya ng mga nagdaan niyang, alam natin, track record ni Lacson, eh. Lahat ng kanilang investigasyon, mga kababayan, walang papupuntahan. Yan ang mababasura na. Ngayon sana, kumanta na si Diskaya, mga kababayan. Mayroon nang napangalanan, pati si Tambalustos at si Zaldico. Siya naman talagang ulo dyan, mga kababayan. Si Marcoleta pa ang natanggal. Di bali yan si Cheese Escudero. Pero si Marcoleta tinanggal din, mga kababayan. What? So, what happens with the change in... According dito, ha, kay Attorney Trixie Cruz Angeles, na parang, hindi na sinabi na prank, pero ang expected natin, mga kababayan, si Tambaluslos. And then, all of the sudden, si Cheese Escudero pala ang talagang purpose. Binudol na naman tayo, mga kababayan. Sino bang nagpakalat kasi niyan? Mayroong nagpakalat niyan, mga kababayan. Nilinlang tayo. Sino ba nauna nagpakalat niyan? Ang alam natin si Daryl Yap. Nagpakalat niyan na bagong speaker daw. Coincidentally, si Amy din. Sino bang mga source ninyo, ha? Daryl Yap at Amy. Bakit sablay? Yung tuloy, mga kababayan, parang nabudol tayo.
leadership dito sa Senado, mag-change din kung sino yung head ng Blue Ribbon. At kung hindi nila makokontrol o madidisiplina, and it's very unlikely that they'll be able to do that with Senator Marcoleta. Oh, hindi nila makukontrol si Marcoleta, mga kababayan. Oh. That is either the end Tanggal of na. the Senate Blue Ribbon inquiry into the contractors or curated na yan. Curated na. Pinlakso na mga kababayan eh. The same yung hearing sa pandemic, mga kababayan. Ito sina Pinglakson at Soto, sina Gordon dati, mga kababayan, nung kasagsagan ng pandemic, nagtatago. Hindi mo mahagilap, mga kababayan, and then nung nabakunahan ng mga animal, lumabas na, napaimbestiga at nagtuturo ng korupsyon, mga kababayan. Oh, walang nangyari dati, no? Ngayon, mga kababayan, ulit na naman. Oh, wala rin mangyayari dyan. Goodbye. Flood control project Mamimili na. na lang sila ng witnesses. It will be conducted the same way the House Quadcom and Tricoms have Yan na, been makabagong conducting Quadcom. their hearings. Kasi siya ay against the dismissal of the impeachment and has been in very close communication with the palace. Bagong Pilipinas yan eh. Si Soto, mga kababayan, ang salakson. Oh, di ba? Ang mga animal. At mga anti-Duterte din, mga kababayan. Animal, no? Andun si virus, mga kababayan, andun na sa majority. Wow! Sama-samang babangag muli na sa kabangagan. Majority, mga kababayan, meaning suportado mo ng administrasyon. Virus! Oh, nasaan sabi mo na Marcos is kawatan. Marcos magnanakaw. Ngayon, sama-sama kang babangag muli dyan. Nauna pa nga sanabi, mga kababayan, na siya daw ipapalit yung Marcoleta. Ay, naloko na. Eto, mga kababayan, walay na ito. Si Soto, si Lacson ang pumalit. Wala nang kahinatnan yan. Bulok na naman, mga kababayan. Trapo mga trapo ang, binalik ang mga trapo. Ewan nga natin kung paano nanalo ito si Lacson. Yan si Soto. Duda tayo dyan Kung elected ba yan, ewan lang natin. Naaalala niyo ba, umupo siya doon sa unang-unang pagdidinig tungkol doon sa flood control at ulit-ulit niyang sinasabi, I was talking to the president. Oh, see? I was talking to the O, president. di ba? I was in Typical na move sa mga touch bangag. with the palace yesterday. May mga ganyan. Oh. I talked with Chuchu, ganyan. Chuchu, Parati Chuchu. niyang sinasabi, parang name drop siya ng name drop ng palasyo ng ganon. Oh. So, parang Halata na mga bangag na kababayan. Nasa likod. Albas, why are you sitting there? Nagbabantay ka ba? Yeah. Now, hindi ko talaga, honestly, hindi ko to nakitang, we knew, what we knew is malaki yung revelations ngayon sa inquiry. And we knew na tinatrabaho na si Cheese from the moment Sinabit nga si Cheese, mga kababayan, na parang ituturo na tumatanggap daw siya na galing sa mga kontraktor. Iba ang nila, mga kababayan, direksyon pas na si Hindi natin nagtatanggol si Cheese, bahala siya sa buhay niya. Pero kung mayroon may malaking kasalanan dito, mga kababayan, hindi si Cheese Escudero yun, kundi si Zaldico at Tambaluslos at mga tao sa Kongreso, mga kababayan. Lubiano daw ay nag-contribute kay Cheese Escudero, napaisip na ako. Bakit? Yung donation ni Lubiano, the only reason they know that was because it was declared, number one. Nakadeclare sa SOSE niya, sa Statement of Contributions and Expenses. Kung ganun pala, mga kababayan, bawal ng tumanggap ng any donation at all. Bakit pa kasi magdo-donate kasi, mga kababayan, papayagan? Oh, sigurado tayo hindi lang si Cheese Escudero gumawa ng ganyan. Marami sila, mga kababayan. At sa tingin natin unethical na tumanggap ng ganyang mga klaseng donasyon. Pero lahat sila tumatanggap ng donasyon, mga kababayan, sa tulong sa kanilang kampanya. Not only that, it was very clear in the SOSE na this was donated by Lubiano in his personal capacity and not as a corporation. The COMELEC is aware of this, pero walang sinabi ang COMELEC and accepted the SOSE, and now he is free and clear. Bakit? Tinanggap So, Tinanggap why pala? bring it up now? The only reason is Balak because kasi Cheese tanggalin. has now become rather inconvenient for the administration. Natatamaan ng Tambaluslos Sabi ni Bebby, ano nangyari sa Duterte Black? This one I will answer. We didn't see this coming.
Blinded daw ang Duterte Black, mga kababayan. Nobody saw this coming except the people who were plotting about it. And in fact, nagpalabas pa sila ng rumor that it was Martin Romualdez's head on the chopping block. Oo nga, no? Oh, ito na sabi natin, mga kababayan, na parang prank. Naglabas Sumakay ang, napakaraming sumakay, mga kababayan. pa sila na it was Albi Benitez na napupusuan and it was the first lady na gumagalaw about it. But apparently, based dun sa Typical na insiders galawan natin ng na babahan, sinasabi no? ngayon, is that it was always about cheese. Si cheese daw talaga ang pinatatanggal because of the... So, maniniwala pa tayo dito kay Bangag, mga kababayan. Ha? Tingnan nyo. Naniniwala kayo dyan sa fight ng corruption dyan. Malapit na tayong corner na ang mga kalaban, mga kababayan. And then, biglang na-stop. Pinatay ang pusa na itago na natin sa pangalang Marcoleta. Oh, tinanggal. Pinalitan ng daga din. Oh, Lacson, mga kababayan, na siya sanang huli sa mga daga. Any Blue Ribbon Committee hearings. Pansin nyo, kukonti ang nanonood nung sa House hearings. Oh. Kukonti yung Marcoleta talaga, grabe. Even at the time na Ano kaya masasabi ng Senator akala natin Marcoleta, na no? i-invite si Mayor Benji Magalong sa House, Pati si Magalong, mga kababayan, parang dismayado tayo dahil ayaw mong pumunta kay Senator Marcoleta na hearing? Why? wala pa rin masyadong nanonood until yun na nga, narinig na natin na someday pa bago Someday siya pa. ma-invite What's your point, para Magalong? magbigay saksi doon sa Wala na. sa Quadcom. Soto in, Escudero out. Ang Marcoleta out. Hindi pa nasali sa news, mga kababayan, dahil bago pa lang tong Ang nakakapagtaka, mga kababayan, bakit hindi ni-live yung coverage ng Senado? Suspended lang, mga kababayan, tapos wala nang televised. Oh, hindi natin nakita ang botohan, mga kababayan, kung paano nila inaalis ni Marcoleta. How? President, muli si Senador Tito Soto. 15 senador ang bumoto para sa kanyang liderato. Nasa Senado ngayon ang ating kasamang si Willard Cheng. Willard, napakaraming nangyari ngayong araw na ito. Lalo na Napakarami. dyan sa Senado. Tapos ang huli, mga bangag pa rin ang nagwagi. Ano? Ay, naku, prank ka. Tama ka dyan, Corina. Isa nga sa Tama ka dyan, Corin. istorya ngayon ang coup sa Senado na nangyari sa kasagsagan ng investigasyon sa flood control scandal. Parehas siyang tinutukan ng ating reporter na si Hannah T. Hannah, ano na ang latest? Anong latest? Willard, sa 15 boto, opisyal nang bumalik si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President ngayong Ay, araw. nako. Mismong si Senator Sana nga, si Marcoleta ang naging mga kababayan, Senate President. O di ba kay si Bongo? Number 1 senator, mga kababayan. Highest na nakuhang boto in history. Cheese Escudero ang nag-administer ng kanyang oath. Ayan na, I serve at the pleasure. Asar tayo dan kay Cheese, mga kababayan, pero lately, mukhang pumapanig na kasi sa mga Duterte. Unang-una yung impeachment ni VP Sara. O, di ba? Tingnan niyo, favorable siya, mga kababayan. And then ngayon, hinayaan niya, mga kababayan, na ang pasabog na to ni Marcoleta. Kagaya nung nangyari kay Zubiri, mga kababayan, ng PDEA Leaks. Ngayon, siya naman ang nasipa. Mr. President of the majority, and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Pero Vicente deep inside, iyak. Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Ano na naman turuan ball, mga kababayan, Alam niyo na, ha? Nakita niyo yung panunumpa ni Soto kanina, mga kababayan. Kinalibutan tayo. I solemnly swear to serve and protect the Constitution. Tapos, yung desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan, unconstitutional. Ang impeachment case laban kay VP Sara, gustong sawayin ni Soto. Tuloy ang impeachment natin dito sa Senado. Ay, nakong animal. Pwede daw sawayin, mga kababayan, ang Korte Suprema. Solemnly swear. Salita lang yung Soto. One ball. Corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position Ay, shut and up, one together ball, with the vigilance and Ano pang clamor kredibilidad dito, mga kababayan, sa sambay ng Pilipino? Wala na. Wala akong tiwala dyan,
Ikaw ba naman pati Korte Suprema, susuwayin mo? from the public, we can fight this. Fight and yung mukha bring mo. transparency and true Himudpwit doon mga kababayan sa bangag. Himudpwit. accountability that our nation deserves. Dalawa matapos ang nomination ayon sa isang source ng politiko na trigger umano ng mga kontrobersya sa flood control ang tila ouster na ito. Naiugnay ang pangalan ni Escudero sa scandal matapos lumitaw na top campaign donor niya noong 2022 si Ang sabi ni Atty. Trixie, bakit tinanggap yan ng COMELEC? See? Lawrence Lubiano, isa sa top 15 contractors. Wala nakita daw ang COMELEC mga kababayan. Irregularity. Na Lusot. kumorder sa bilyong-bilyong proyekto ng DPWH. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, Ayan Si Marimar Rojas mga kababayan, secretly pala andun sa Malacanang. Kasama si ngangag Ayun si Soto mga kababayan. Bago lang yan. Last week lang siguro yan mga kababayan. Nagluluto na pala sila. Binulaga nila mga kababayan, binulaga nila. posibleng niluto ang pagpalit sa Senate leadership sa wake ni Ay Judy nako, Araneta, Marimar kung saan Rojas. Isang oras daw nag-usap Na-remember natin si Marimar Rojas mga kababayan, no? Droga? Alam ko eh. Gusto mo, samahan pa kita. Alam ko saan makakabili ng Tapos, ang sabi ni BBM sa speech niya mga kababayan habang andun siya sa Capiz ba yun sa lugar ni Rojas? We have many adventures together ni Marojas sa New York. Wow, adventures together. At kung ano yun, sa amin na lang yun. Sabay tawa mga kababayan, adventures nila. Tapos, alam niya kung saan bumili ng pulburon. Samahan pa kita sa Makati. Andun, di ba? Iconic na sinabi ni Marojas yun mga kababayan. Barkada pala sila ni Bangag. sina Soto at Pangulong Bongbong Marcos. Malamang si Soto din. Kasama raw sa kanilang tinalak Sino yung mga kababayan? Parang Amerikano. Yan ba ang mga alta? kaya ang Wala korupsyon. natin. Si bagong Senate Majority Leader Mig Zubiri na nag-nominate sa bagong Senate Chief, sinabing kailangan Si ng Zubiri, no? Wala natin kung ano ito si Zubiri, mga kababayan, no? Butterfly ba to? Meaning political butterfly? Ewan natin, maka Duterte ba to? Maka Bangag? Mukhang pabor sa mga kabangag, mga kababayan. Senado ng reliable at trustworthy Taga Mindanao pa leader naman. gaya ni Pero hindi na taga Mindanao sila mga kababayan. No? Dahil although gagamitin nila mga kababayan for election purposes na lang ang Mindanao. Makakuha ng boto pero taga Maynila na yan sila eh. At anya, the Kagaya ni Senate Pacquiao. will be in good hands. Diyos ko. Alam na namin ang kaliskis mo, Soto. Sinira mo yung panahon ni Tatay Digong. Kayo ang sumira sa bansa. Issue dito, issue doon. At isa sa mga mga kababayan, pumayag ito sa pag-imbestiga doon kay Dilima. Pinayagan si Dilima mga kababayan, imbestiga sa EJK. Ngayon, ginagamit mga kababayan para makulong si Tatay Digong. Wag na. Wag na, Soto. As Senate President, he always led with fairness and transparency. Sabi niya, patay gutom na daw siya mga kababayan ha. Dahil wala na daw siyang posisyon. Nabigyan ngayon ng posisyon mga kababayan. Ano ka na ngayon, busog? And he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Buti naman ang matching mga kababayan sa likod. Hindi binigyan ng mataas sa posisyon. Pinalitan ni Zubiri si Senator Joel Villanueva na nasa hot seat nitong mga nakaraang araw dahil sa naging pagputok ng mga report tungkol sa kanyang kaugnayan sa dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ikalawang beses nang naalis bilang majority leader si Villanueva. Pinalitan din siya ni dating Senador Francis Tolentino noong SP si Migs. Pinalitan na rin ni Senator Ping Lacson si Senator Jinggoy Estrada sa pagka-Senate President pro tempore. Sila Pati si Senator Marcoleta pinalitan ni Lacson, ang Lacson. kilalang taga-Busisi ng national budget at bumunyag Taga-Busisi. sa modus o scheme Diyan na kayo tumanda, oy, Soto Lacson, no? Pisot talaga, no? Pisot tandem, mga kababayan. Ping at Soto. Diyan na tumanda, mga kababayan. Anong nangyari? Maunlad na sana tayo. Sila pa nga ang pasimuno ng gulo. ng DPWH Tapos ngayon, mga kababayan, balik para pwesto dahil sa makakuha ng ngangag. share sa flood control projects. Willard. Hana, may impormasyon ka ba kung sino-sino ang mga bumoto kay Soto? Sino-sino? Willard, so far, wala pang opisyal Basta wala sa Duterte Black ba kababayan ang bumoto, no? At ang nakakadismaya mga kababayan,
Akala natin kakampi na itong mga Villar. May pagka something traitor din, no? Itong mga Villar, mga kababayan. Dahil basta ang Duterte Duterte, mga kababayan, mga grupo ng mga Duterte na kumontra dyan kay Soto, siyam sila, mga kababayan. Sana kung andun ang dalawang Villar, hindi, doon kay Soto ang dalawang Villar, mga kababayan, kay Bangag. 11 na sana sila, mga kababayan. Pero panalo pa rin si Soto. Pero kung mayroon silang mahihilang isa, si Pia Cayetano, mga kababayan, andun din kay Soto din. Hindi sana mapapalitan si Cheese. Although, ayaw natin kay Cheese. Pero sayang ang pagkawala ni Cheese, mga kababayan, ibig sabihin mawawala din si Marcoleta dahil si Soto na ang napakalaking tai dyan, mga kababayan, ang mamimili dyan sa mga committee na Na yan. number kung sino-sino ba talaga itong mga ito, and we've yet to receive itong kopya ng resolution tungkol nga dito sa bagong liderato. Pero kanina, kinumpirma Grabe, na no? rin ng ilang mga senador yung kanilang pagboto gaya ng Kapag ito si Lacson, mga kababayan, grabing railroad dito sa mga investigasyon. Tapos mapupunta sa Davao, alam na this. Nasayang lang yung ni Diskaya, mga kababayan. Mga pasabog niya na mayroon nang na-name drop. ang minority members katulad ni na Senators Risa Ontiveros at Senator Loren Ligata. Ano kaya ibibigay kay Virus? Hana, may mga magiging pagbabago ba sa committee chairmanships ngayong bago na ang Senate President? Willard, natanong natin yan kay SP Soto kanina, no? Actually, natanong siya kung posible bang mapalitan itong sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee na ngayon ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta, at sabi niya, senators have yet to decide, pero pagdating doon sa Finance Committee, sabi niya, posibleng hindi Nag-decide na. Oo, pinalitan na ni Soto. Ni Lacson na bida-bida rin, mga kababayan. palitan itong si Senator Win Gatchalian. Balik sa iyo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hana T. Live din dito sa Senado. Live. Ayan ang kabangagan na naman. Hit na yan. Bago ang palitan ng liderato, may laglaga namang nangyari sa Senado. Kumanta na Eto, no? ang mag-asawang Diskaya sa kanila. Wala natin kung... Sana bukas ang susunod, mga kababayan. Wala na. Wala na si Ang pagharap Marcoleta sa investigasyon sa flood control scandal. Sana pupunta pa rin si Senator Marcoleta, mga kababayan, Pero parang binastos na siya Paano na yan? Ikaw ang dating chairman, tapos may gana ka pang pupunta dyan. Sayang ang nasimulan mo. Nagbabalik si Hana T para sa detalye. Tapos, nag-away pa sila ni Lacson, mga kababayan. Ang sabi ni Lacson, kung inaaway niya ako, aawayin ko rin siya. Away na sila. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state Wala witness na, lagot na kayo. Pinsan ni Bangag ang nyo. Nilaglag. at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kawawa ito, mga kababayan. Biglang nag-iba ang grabing twist talaga, mga kababayan, Nag-iba ang istorya. DPWH at iba Sorry pang ka na lang, Si Bitoy, mga kababayan, parang kampante na sana, naging bato ng pa. gobyerno upang gawin ang tama. Nilaglag na ng mag-asawang Diskaya ang mga dawit na politiko sa kanilang mga All proyekto. for nothing yan. Sa Senate All Bill for Committee nothing hearing ang ngayong nangyaring araw, yan. dalawang malalaking kongresista ang dawit sa di umano'y pakikinabang sa Di umano'y. ng DPWH sa projects ng mga Diskaya. Yan sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, na dati ng House Appropriations Committee Chair. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ang request daw na pera ni Congressman Rillo para sa unprogrammed funds at insertions na inaaprubahan mismo ni Speaker Romualdez. Tao raw Special ni Rillo mention. na si Bogs Magalong ang pumupunta sa kanila. Sino kaya ang Bogs Si Kong Magalong, Jojo naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa Pasig City naman, lumapit daw ang DPWH
DPWH project engineer na si Angelita Garucha para Garucha! kolektahin ang parte ni Congressman Roman Romulo sa isang flood control project. Iba pala yung Romano Molo. Akala natin yung akla, mga kababayan. Oh, sorry pala ha. Akala natin yung Romulo pala yung apelyido nun. Hindi Roman ang pangalan. Noong 2022. Nasundan pa ito ngayong taon dahil 30% naman ang hinihingi para sa parehong kongresista. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado Sayang ito, no? Mayroon na sanang mga kababayan. Traction talaga, oh. Sa wakas, may napangalanan na for the first time. Ang daming kuda, mga kababayan, pati si BBM walang napangalanan, di ba? Ito, mayroon nang lumabas na mga pangalan. Bigla namang ginurgor. Oh, ano yan? Mafia na ito? Biglang ginurgor, mga kababayan, ang leader ng Blue Ribbon. mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Totoo rin daw ang 10 to 25% na tongpats na hinihingi ng DPWH para hindi maipit ang kanilang Tongpats? kontrata. In cash pa raw ito kung ibigay ng couple. Ang bawat transaction may voucher o ledger kung saan nakalagay ang araw kung kailan ito natanggap. 18 officials ang pinangalanan ng mga diskaya na gumagawa nito. Bukod kay Roman, kasama dami, rin oh. si Swag Ilonggo. Pati yung Aldab, ay, hindi pala si Aldab. Yung asawa ni Maine Mendoza. Oh, nasali, mga kababayan. Party Representative Jojo Ang. Tapos yung mga fan ni Alden Richards, grabing bash. Mga kongresista sa QC na sina Patrick Vargas at Arjo Atayde at Marikina Arjo Congressman Atayde. Marcy Chodoro. Kung minsan, ilang politiko pa raw ang personal na inabutan nila ng pera dahil matindi raw kung manggipit ang mga ito. Kasama rito si Rilio, si Aga Party List Representative Nikki Briones at ang ama ni Congressman Arjo na si Arturo Atayde. Dahil malaki Arturo? ang tsansang lumiit ang kita nila dahil sa tongpats, madalas daw silang mag-participate sa projects. Sa kabila nito, nanindigan ang tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects na hindi raw sila gumawa ng guni-guning proyekto at Guni-guni. masubid ang inspection sa kanilang mga project. Sa ngayon, Lagot ayon kay kayo, Queen, lagot kayo ni nagtataguan na ang mga Tambaluslos. opisyal at politikong ginamit daw ang kanilang Nag-wild si Tambalustos, mga kababayan, dahil sa mga pasabog na ito sa Blue Ribbon ni pamilya Marcoleta. para yumaman. Grabing power ni ni Tambalustos, mga kababayan, tanggal si Marcoleta. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Mariin ang pagtanggi ng mga kongresista ang kinaladkad ni Sara at Curly Mga Descaya. natural. Kakasuhan May aamin ba? daw nila ang mag-asawa. Narito ang Kasuhan agenda nyo. report ni Joan Manalo. Agad pumalag ang mga Mahirap dito, mga kababayan. Mahirap itong dahil walang resibo eh. Abutan lang, mga kababayan, ng pera. Tapos, mailap na rin sila sa CCTV, mga kababayan. Alam nilang may CCTV. Hindi sila pupunta doon sa mga lugar na mayroong CCTV. kongresista at politiko na pinangalanan ni Curly Descaya. Sa isang pahayag, sinabi ni Pasig Representative Roman Romulo na hindi siya kailanman naging sangkot sa kahit anong bidding o maging sa May pagpili aamin ng mga ba? contractor para sa mga proyekto ng DPWH. Diversionary tactic lang daw ito at pagtuturo sa iba para matakasan ang pananagutan sa batas. Kaya hinamon niya sina Curly at Sara Descaya na magpakita ng ebidensya. Ganito rin ang Curly? tugon ni Marikina Congressman Marcy Teodoro. Hindi rin daw siya ang congressman Itsura, oh. noong na-award ang mga kontrata sa kumpanya ni na Descaya. Pinabulaanan din ni Quezon City Congressman Oh, Aldab. Lagot ka sa Aldab. Atayde ang akusasyon Bakit mo kasi sinulot si Maine Mendoza at kay Aldin daw yun? at pananagutin daw niya sa batas ang nag-aakusa sa kanya. 100% not true naman daw ang paratang laban kay Congressman Sabi na siya, oh. Ian Vargas dahil wala raw ni isang project ang mga Descaya sa 5th District ng Quezon City. Magsasampa rin daw si Vargas Sige, ng magsampa kaso kayo. sa mga Descaya. Ang mensahe naman ni San Jose del Monte, Bulacan, Sino yan? Si Rica Paralejo? Mayor Florida Robes Ay, sa hindi mga pala. nagdidiin sa kanya sa flood control anomaly si Rica, no? projects, mangilabot naman kayo. Wow, Ni mangilabot. Robes, kitang-kita naman daw kung gaano nakaganda ang San Jose del Monte ngayon. Wala rin daw ghost project Bulacan yan. sa lugar. Sasampahan din daw niya ng kaso Sige, ang mga magsampa Diskaya. kayo. Pinabulaanan din ni Occidental Mindoro Representative Leo Di Tariel
isinela ang expose ng mga diskaya sa Senado. ano naman sabi Wala rin daw niyan? siyang tinanggap na kahit anong pera o pabor mula sa mga diskaya. Natural, walang aamin mga kababayan. Sinong bulok ang aamin, di Kinwestiyon ba? din ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ang basehan ng mga pahayag ni Curly laban sa kanya. Si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Lalo na yan, 90/60 daw ang BP. Ay, sa meme siguro yun. Kaya napacheck na natin sa dating Amerika. chairman ng Appropriations Committee, tinawag na baseless, irresponsible at Baseless? hearsay ang mga akusasyon laban sa kanya. Para Ay, sa nako. Asyendo, Joan Manalo, Grabe, Billionaire no? News Channel. Parang mafia na to mga kababayan. The mafia in our Philippine government. Hindi na rin napigilan ni Maine Mendoza na magsalita sa harap ng mga aligasyon laban sa asawang si Congressman Arjo Atayde. Huwag ka nang magsalita, Maine. Oh, madadamay pa yung karir mo. Git ng aktres at host. Walang Pagtawanan ka tuloy. ang mga akusasyon. Pakiusap niya sa kanyang followers, tigilan ang personal attack sa kanyang asawa at kanilang pamilya. Pati mga followers niya, mga kababayan, kinakain na sila. Dagdag ni Mendoza, walang ginagawang masama ang Quezon City First Walang ginagawa. It's not for you to say. Masyadong pathetic mga kababayan. Ikaw mismo ang nagtatanggol sa side nyo. District Representative. Ayan yung mga tao magtanggol sa inyo. At napaka-unfair umano ang kanyang sitwasyon. Ang congressman ay anak ni businessman Arturo Atayde. Mag-ama sila mga kababayan na dinawit. Sa issue ng sabong. Kamakailan lang ay lumitaw ang litrato ng negosyante kasama ang missing sabongeros whistleblower na si Alan Bantiles.